Ng tulong ang isang estudyanteng sinabuyan ng asido sa loob mismo ng tinutuluyan niyang boarding house sa Parañaque. Nalapnos ang kanyang muka at nabulag ang kanyang kalawang mata. Nakatutok si Chino Gaston. Lapnos ang kanyang muka. Hindi na nakakakita ang kaliwang mata ni Miko Banayo, kaya raw nangangailangan ng corneal transplant. Ang kanyang mga mata, kailangan pang lagyan ng protective glasses para hindi maimpeksyon. Kailangan din daw itong operahan dahil hindi na ito naisasara. 15 ng Mayo ng sabuyan ng isang nagpapanggap na messenger ng isang courier company si Miko sa loob ng boarding house niya sa Parañaque. Bagamat may hinala si Miko kung sino ang maaaring nasa likod ng pag-atake, natatakot siya para sa kanyang pamilya. Kaya po kami may takot kasi hindi nga po namin alam at hindi namin kilala matukoy yung kinakalaban, yung maaari namin makalaban. Yung takot na kung sakaling nandyan man siya sa paligid at malaman niya ng ginagawa to sa akin. Presidente ng Student Council sa Ama University sa Parañaque si Miko. Ngayong taon siya sana gagraduate sa kursong Information Technology. Bagamat aminado siyang malaking epekto ang kapansanang pasan niya sa ngayon, tinitibayan niya raw ang kanyang loob. Pero yung pangarap ko, yung mga gusto ko sa buhay, hindi naman ko yun nawala eh. Kasi alam ko, darating din yung oras, unti-unti, kahit matagal, maghihilom to. At darating din yung oras na ngingitaan ko na rin to nangyari sa akin kahit papano. At alam ko namang physical lang naman po yung na-damage sa akin. Pero yung kalooban ko, yung tatag ng loob ko, kung ano man laman ng pag-iisip ko, kung ano man meron sa dibdib ko, alam ko pong hindi ito magiging hadlang. Kapos ang kakayahan ng pamilya Banayo para tustusan ang operasyon at pagpapagamot kay Miko. Kaya sa pamamagitan ng Facebook, humihingi ng tulong ang kanyang pamilya. Maraming naantig sa kwento ni Miko at nagnanais na makamit niya ang hustisya. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pag-ugnayan na po ang GMA Kapuso Foundation sa pamilya ni Miko para sa anumang tulong medikal na kakailanganin niya. May 2 linggo na lang po at balik eskwela na naman ang mga estudyante kaya puspusan ang paglilinis ng mga paaralan. Pero sa isang eskwelahan sa San Mateo, Rizal, hinahabol pa ang pagpapatayo ng mga karagdagang classroom. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa unang tingin, akalaing bahagi ng residential area na tinitirahan ng informal settlers ang compound na ito sa Barangay Ampid, San Mateo, Rizal. Butas kasi ang bakod kaya malayang nakakalabas-masok ang mga residente. Pero ang nakatayo pala sa compound, ang Ampid National High School. May 4 na bagong CR pero sa poso sila kumukuha ng tubig lalo't hindi pa nalilinyahan ng tubig ang eskwelahan. Isa pang pinoproblema ng mga guro ang kakulangan ng silid-aralan. May 1,004 na rang estudyante ang magsisiksikan sa 9 na kwarto. Kaya ipagagamit na rin ang home economics at computer room. Kaya sa pasukan, 70 estudyante ang magsisiksikan kada section. Mabuti na lang itinatayo na ang gusali na may 6 na kwarto. By August, dahil merong under construction kami, maayos naman sila at ang pinaka-target namin ay 50 to 60 student per room. Sa kami, salamat din at nadagdagan din kami ng mga teachers through national government din at provincial. Kapag naitayo na ang gusali, isusunod na raw ng lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng bakod. Noong isang taon ay palabas sa 24 oras ang sari-saring problema ang kinaharap ng mga estudyante pero inaksyonan agad ng local government. Ang dating eskwelang problemado sa seguridad dahil walang gate, mayroon na ngayon. Pinalagyan na rin ng grills ang lahat ng kwarto kaya hindi na nananakawan ang eskwelahan. Sa Binmali, Pangasinan, puspusan ang paglilinis sa mga eskwelahan. Mahigit sa 100 trainee ng KAPGU ang sumabak sa Brigada Eskwela, katulong ang mga estudyante sa pagsasaayos, lalo't papalapit na ang pasukan. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Chika Minutes! Umidala sa press ang star-studded cast ng bagong Kapuso program na Luna Blanca. Isa sa mga dapat subaybayan ay ang paglaki ng mga bidang character na sina Luna at Blanca. Makichika kay Kata Tibayan. Hindi lang kabibuhan at kakulitan.
nina Jillian Ward at Mona Luis Rey ang bagong kagigiliwan sa first ever multi-generational soap opera ng GMA na Luna Blanca. Dahil ang storya mismo, siksik ng adventure na may pinaghalong drama at comedy. Palaisipan pa rin kung sino ba ang tatayong kontrabida kung ang magkapatid na Luna at Blanca ay best friends daw sa palabas. Sa press conference, ipinakilala ang star-studded lineup ng cast. Present ang nagbabalik showbiz na sina Camille Prats, China Ortaleza at Mercedes Cabral. Ang promising male actor si sina Buboy Villar at Arkin Magalona. Siyempre, naroon din namang gaganap bilang mga Luna at Blanca. Ang child wonders sa sina Jillian at Mona para sa unang yugto, si Barbie Forteza bilang ang teenager na si Blanca at si Bea Binene na magiging Luna. At sa ikatlong yugto, si Bianca King ang gaganap na Luna habang si Heart Evangelista ang Blanca. Mas naging close ang parehong child wonder sa taping. Pinipunturan po ako. Usap na lang po yung magagawa namin. Ang dami po pero masaya po. Masaya po kasi ngayon po, syempre bagong nakatrabaho lang po siya. So, masaya po. Tsaka, nung unang taping po namin, magkalapit na po talaga kami. Pero kahit pa kunting demure pa si Mona, nahawa na rin ito sa kakulitan ni Jillian. Ang kanilang tambalan, nauwi na rin sa pagiging magkaibigan. Pero may katotohanan nga ba na nag-aaway na ang kanilang fans kung sino ang mas sikat? Okay lang po, pero sana wag po sila mag-away kasi sama po yun. Kailangan magkaka-team. Team kaming lahat. Dapat po talaga hindi po nag-aaway. Kung sa utak ko po, parang nakalagay po, wag po kayo mag-away. Lahat naman lang po parehas Mapapanood ang Luna Blanca simula sa May 21 pagkatapos ng 24 oras. Katatibayan updated sa showbiz happenings. At susunod, sa China, senior citizen na tumatawid, nabundol na, nakaladkad pa ng truck. Isa sa bawat 6 na cellphone na sinuri sa London, magpositibo sa bakteryang natatagpuan sa dumi ng tao o hayop. At dugong Pinoy na si Jessica Sanchez, nadagdagan na naman ang mga celebrity fans. Pinakabago si Marimar, ang Mexican singer-actress na si Thalia. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.